Yon, isang magandang umaga mga kuya. Ito muli si Kuya Z Motovlogs. At ngayong araw na to, meron tayong gagawin na isang Raider 150 na carb type, no? Ayan. At ang problema ng motor na ito, kapag ka ang switch ng headlight niya ay nakabukas, maganda naman ng response ng throttle niya. Pero oras na pinatay mo na yung switch ng headlight, ayun, para na siyang naka idle rumble, di ba? Kulit. Dahil ang motor na to, wala na siyang battery, sobrang drain, nagde-drain ang kanyang battery. So, ang possible na sira nito ay ang regulator nito. At ito, ipo-full wave na natin. Ipo-full wave ko to. At kakabitan ko to ng mini driving light at saka dual horn. Ikakabit ko dyan. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin dito. Okay? Pati sa pagpo-full wave. Okay. Ayan ang may-ari. Yan si Master Braille. Kagrupo ko yan sa R150 All Star Nation. Okay, babalikan ko kayo at ipapakita ko sa inyo yung nangyayari dito sa motor. Eto, ayan, nagpapatay sindi, no? Ano na nga ito, pagka ganyan, wala talagang baterya yan. Sira talaga baterya pagka ganyan. Ay, lobat na lobat. Mamaya check natin. Eto, naka-off, di ba? Ito, on. Pagka yan, naka-on. Medyo maganda yung response ng ano. Namumutok siya, no? Pero pag pinatay yung ilaw, pero naka-open niya, wala siya ilaw, Wala nga, wala siyang ilaw. pero pag ganun, meron na. Kaya lang, ayun lang. Kakapiranggot lang. Nasamatay na. Namatay. Pag binuksan ng ilaw, namamatay. Tapos nakabukas yan. Oo. Ayan, bukas na. Pag nakabukas, ayan, pag nakabukas ang ilaw, ayan, meron din siya ilaw, maliit lang. Tsaka lang siya nag-open. Ayan. Pero pag pinatay ang ilaw, mamamalya na. Oo, namamalya na. Namamalya na, no? Pero pag binuksan ng ilaw, maganda yung binibigay niya. Okay. Pero oras na patayin natin ulit yung ilaw at naka-idle siya, ayan, para ka naka-rapid, para naka-rapid backfire, oh. So, ayan ang aalamin natin mga kuya kung bakit nagkakaganyan yan. Regulator ang nagsusupply na lang sa CDI. Ngayon kung maganda naman ang bigay ng kuryente,
At pag na-full wave natin, ganun pa rin, CDI may diferensya. Naglolo ko na yung bato niya. Kasi yung tatlo na yung magka-connection eh. Tingnan mo dyan. Yung stator, di ba? Yung mag-charge sa battery yon, yung dilaw at saka yung puti. Ay, yung puti yung charging. Yung dilaw, yun ang para sa ilaw. Ngayon, magbabato si charging dito kay regulator. Tapos, yung pula, magbabato naman ng kuryente para mag-charge sa baterya. Oo. Pero sa nakita ko kanina, master, di ba yung rectifier mo, dapat magbibigay ng ilaw dito, yun yung dilaw. Maaaring yung rectifier mo na yung may diferensya kasi mahina. Kaya hindi na rin maganda yung binabato niya ng kuryente doon sa CDI. Kasi battery operated na CDI eh. So bali dito, uunahin ko rito gawin muna yung full wave. Ipo-full wave ko muna to. Pinapadrain ko lang muna yung langis. Bago ako mag-MDL, uunahin ko muna mag-full wave. Kasi hindi rin namin matetesting yung ano, pagka hindi maganda yung bigay ng kuryente dito sa tawag dito sa may battery niya. Kasi nga walang karga. Pero wala kaming charger ng battery. So, para muna magkarga. Kasi nalobat lang eh. Ngayon, pagka naka-full wave to, makakargahan nyo na yung baterya, gaganda na yung bato ng kuryente. Kaya unahin ko muna itong i-full wave bago ako mag-MDL at saka mag-loud horn. Ayan, binaklas na muna namin ng Phoenix para ma-expose yung mga wire. So ayan, sa labas ng wire, ayusin natin yan, lilinisin natin yung wirings yan mamaya. Okay, pero bago yan, kailangan ma-test muna natin tong ano, stator mo, master. So ngayon dito, i-check natin kung okay pa yung stator nya muna. Ito, nakita nyo yung wiring, ayan. So bali yan, lilinisin natin yan, ayusin natin yung i-organize natin ng maganda yan. Ito, nakalaylay na yung stator. Yung stator, ano ba yan? Nakalaylay na tong stock na regulator nya, oh. Wala na dun, oh, sa ilalim. Check muna natin tong ano, stator, kung baka mamaya, bago natin i-full wave, bago ko i-full wave, may check na muna tong stator, baka mamaya dito pa lang may problema na, baka mamaya sunog na yung coil. Pag sunog na yung coil, hindi na pwedeng i-full wave yun, palitin na yun. Pero kung buo pa tong coil, itong dalawa na to, ito sa light coil at saka sa charging, kung buo yan, walang problema, ipo-full wave ko yan. Master, check muna natin to stator bago ko i-full wave, kasi mamaya kapag itong stator mo sunog na yung coil, hindi natin pwede i-full wave yan, papalitan yan. Check muna natin ang half wave. Konektado pa rin yan sa ground, sa body o sa negative ng battery. Kaya ko siya naka-ground dito. Check natin kung may supply na kuryente ito. At tanggalin muna natin yung ano, ayan. Tingnan muna natin kung buo pa to. Sige, master. Sipaan mo. Pero kahit wag mo na susian. Sipaan mo lang. Tingnan natin kung ilaw. Ilaw. Sige. Sige. Isa pa. Todo na yon. Mahina. Teka lang ha. Dito naman sa charging. Wait lang ha. Apya. Sige. Sige. Lakas, di ba? Sige. Okay. Pero sa kabila, may na, di ba? So, okay pa siya. Tapos,
tignan natin, malalaman natin kung sira na rin yan, kung okay na siya. Kailangan co-connection natin itong dalawa na to at saka ito. Dapat yan hindi iilaw. Kapag ka umilaw, ibig sabihin may problema na stator. Yan, etong dilaw at saka itong puti, pagdidikitin mo yan, pagsasamahin mo, ayan, dahil sipa. Okay, hindi umilaw. Ibig sabihin, buo pa yung stator mo. Pwede pa siya i-full wave. Yun! Okay. Tuwan-tuwa! Oo, tuwa. Sige, sige. Okay, pwede pa siya i-full wave. Babaklasin ko muna. Eto, nabaklas ko na yan. Okay pa yung ano niya, maganda pa. Maganda yung condition pa ng ano, kasi galing daw to ng 20 model na stator. So, ayan. Tapos, dito, di ba kanina ito nakalaylay, nakaganyan lang. So, nung binaklas ko, yan, corroded na siya. Puno kalawang. Tapos ito, yan, corroded na yung mga male pin ng ano, ng regulator rectifier niya. Tinaktak ko lang to eh. So kaya naglolo ko kanina kasi nga nakalaylay lang. Dahil nakalaylay na ganyan, so bali ang tendency napapasukan ng tubig. Dahil nakalaylay lang siya dyan kanina eh. Napapasukan ng tubig. Kaya anong nangyari, eh dahil nag-uulan pa naman, kaya anong nangyari, fluctuate yung kanyang kuryente. Dahil nga gaya na sinabi ko sa inyo, ang battery operated, kahit walang battery, kung okay ang regulator, aandar. Pero dahil wala na siyang battery, mahina, lobat, tapos pinapaandar siya ng regulator, pero nagpa-fluctuate yung kanyang kuryente, gawa nandito. Dahil corroded na siya, hindi na makadaloy na maganda yung tubig kasi yung tubig, hindi na makadaloy na maganda yung kuryente. Ano ba yan? Dahil nga corroded na, nabasa ng tubig. Okay, so ngayon full wave ko na yan, papalitan naman to eh. Inuna ko lang munang gawin to para mamaya may kuryente na siya, para pag nagkabit ng busina, malakas na, merong busina at saka merong MDL. Pag inuna ko yung wiring ng MDL, wala ring, hindi rin mapapalabas kasi nga wala siyang baterya. Okay, mabalikan ko kayo. Ayan o, nakita nyo. So bali ito, naputol ko na to. Ito yung ano, yung dalawang coil na magnetic wire. Ayan yung dalawang magnetic wire na nakakabit dito. So yun lang aalisin nyo. Pero kailangan hindi sila magkahiwalay, magkadikit pa rin yan, magkasama. Nakahinang pa rin dapat yan. Tapos ito naman ang aalisin, itong ground. Pagsasamahin natin ngayon sa pwesto na ito, doon natin siya ilalagay para itong, di ba, itong yellow dito nakakonekta yan. Ngayon inalis natin to. So bali isa na sila, direct continuous na yung ano nyan, winding yan. Tapos ito ilalagay natin dito. Okay, para yung dulo, ito magiging dulo nyan. Tapos ito yung dulo niya, narito naman, ayun, yung isa na yan. Yan, okay. Okay, babalikan ko kayo ulit. Yan, tapos na. Ito, ginawa ko, hinihinan ko. Yung pinutol ko rito, dinuktungan ko ng magnetic coil din. Dito ako kumuha sa luma. Yan. Ito yun. Ito, nakahinang siya. Tapos naglagay lang ako ng tie strap. Pinatong ko siya ron para hindi siya maging dumikit, hindi siya magka-grounded. Wala kasi akong yung shrinkable tube. Kaya ayan, nilagay ko yan para may agwat siya. Ayan, malayo. Ayan. Kaya siya halos nakapatong para hindi siya maging dumikit dito o para hindi magkaroon ng grounded. Okay. Tapos ikot siya dyan. Then labas dito. Kung makikita nyo to, ito yung pinutol ko na dalawang magkasama. Ayan dalawang coil yan, magkaduktong yan. Kailangan magkasama pa rin yan para continuous yung wire.
Tapos ito pinasok ko siya rito, ayan. Ayan, sa ilalim, tapos pumasok dyan. Ayan, lumabas dito, hinihinan ko na siya rito. So bali kasama niya na yung yellow wire. So bali ang dulo niyan, tsaka dulo nito ng puti, isang diretso na yan. Ang dulo nito, mikot na siya dyan. Tapos dilaw yon. Pagdating dito, dulo niyan puti na. Kaya full wave na yan. Wala na siyang ground na dinadaanan dito. Okay. So bali kakabit na muna ito para makita nyo kung paano yung pag-testing. Sa mga hindi pa nakakalam, ito yung paraan para malaman nyo kung goods yung inyong pag-rewire sa full wave at kung okay siya. Kakabit ko muna to doon. Yan, ikabit ko na yung stator, tapos i-check natin. Inalis ko lang tong socket, wala na yan. Dito natin re-recta yung sa regulator. Ito yung dilaw at ito yung puti na may lining. So bali, ito yung charging, ito yung sa lightning nung half wave. So bali ngayon, full wave na siya. Tatry natin kung okay. Ito, naka-body ground ulit siya. Then dapat ito, hindi ilaw. Pick mo, master. So hindi siya umilaw. Dito sa puti, pick mo, master. Yan, hindi rin umilaw. So ibig sabihin, goods yung pagka-wiring natin. Natanggal na yung body ground. So ngayon, para matest natin kung okay yung ano niya, yung continuity ng coil para maging full wave siya. Pagsasamahin mo ngayon to, itetest mo itong dilaw at itong puti. Then dapat yan, iilaw siya. So yun, di ba? Isa pa. Okay, malakas. Isa pa. Alright. So ibig sabihin yan, goods yung pagpo-full wave natin. So ikakabit na natin tong, asan na ano natin? Rectifier. Regulator. Andun. Bakuha, master. Regulator. Yan. So ito gagamitin natin ngayon, TTGR regulator, 5 wires. Ayan ang gamitin nyo. Goods yan. Babaklasin ko. Yan. Ayan, nakabit na itong ano, yellow tsaka pink doon sa galing sa stator. Yellow tsaka yung white na may lining na red. Yan, dalawa na kat na magkabaliktaran niya, walang problema dyan. Basta importante mailagay ninyo yung galing sa regulator papunta dito sa stator. Tapos yung red ng regulator kukonekta nyo sa red ng dating socket. Pinutol ko na kasi yung dating socket. Ito eh, wala na rin naman to eh. Yung red ng dating socket papunta yan sa battery, rekta yan sa battery. Ito yung red ng regulator. Tapos yung green ng regulator kukonect yan sa ground ng harness. Ang ground ng Suzuki black na merong white. Tapos ang importante sa lahat, itong black ng regulator, kasi ito yung magkocontrol ng charging para hindi lumobo yung battery. Yan, kailangan yan susuplayan natin to ng 12 volts accessory na pag sinusi tsaka lang papasukan ito. Pero ilalagay na muna natin din sa kulay dilaw dahil nga yung dilaw ng half wave, ayan ang supply ng ilaw sa headlight. So ngayon gagawin natin siyang battery operated. Ngayon pagsasamahin mo yung dalawa na yan, then papasukan natin to ng accessory wire, accessory 12 volts. Kukuha tayo dito sa CDI. Itong kulay orange, accessory yan ng Suzuki. So pag sinusi mo, tsaka lang papasok dito. At isa pa nakita kong problema rito, yan. Bakit? Kung kanina nakita nyo yung ano, yung sa video na yon, para siyang merong rapid backfire. So bali, isa sa dahilan nito, yung mga wiring niya hindi na ano, at yung ground nito, yan, pagtanggal ko na halos ilang buhok hibla na lang nakadikit, kaya pwedeng yun nangyari. Tapos etong sa may ignition coil, pinutol yan, dinuktungan lang ng ibang wire. Ayan,
Tapos ito yan, dito yung lumabas. Papunta rito sa ignition coil. Kaso ang problema, hindi ko alam bakit alamin natin baka mamaya hindi na tumatawid ang kuryente rito kaya pinutol ng dating gumawa. So check natin yung wiring niya, ayusin natin talaga yan hanggang sa maging maayos yan. Okay, babalikan ko kayo. Yun, natapos ko na rin yung linisin ng mga wiring. Tapos inayos ko yung basta nilinis ko yung wiring yan. Tapos may mga inalis ako mga dating pinagkakabit ng mga naunang wiring. Okay na. Tapos nakikabit ko na yung pinol wave, ayun yung regulator, tapos yung okay na. Master, paano nga? Pa-start natin ulit. Okay, susihan natin. Ayan, susi. Kung kanina nakita nyo yung pupugak-pugak siya, ayan, wala yung headlight, walang di nakakonekta yung mga yung mga switch. Okay na. Bigay mo nga, master. Tapos yung battery niyan, then yung battery kunin natin yung Lakas na pumalo. i-try pa natin yan. Dapat na yan, kabit mo dyan. Tapos tingnan natin yung charging ng battery niyan. Ang ganda 14.8. Kahit piritin. Kahit piritin mo yan, sagad na yun, hanggang ganyan lang yan. Maganda yung charging. Goods, diba? So, okay na yun. Gagawin ko naman dito, MDL tapos loud horn. Hindi ko na bibidyoan yun. Ito lang muna ko yung wiring tsaka sa full wave. Pero sa huli, pag natapos na lahat, bibidyoan ko para makita nyo nakakabit na lahat. Maraming salamat. So, ayun guys, okay na. Ginabi na kami. Ayan, ginabi na kami. Paano lahat ginawa dyan? Si Master. Okay. Tingnan mo nga yung yan, lakas na. Ang lakas ng ilaw, di ba? Naka full wave na yan, mga kuya. Naka full wave na. Tapos nilagyan ko ng ng MDL. Malupit na MDL. Naka low. Hi mo, Master. Hi, Yan, okay. Low. Then high. Alright. Tapos busina, Master, busina. Diba? Busina. Alright. Diba? Busina, isa pa. Alright. Alright. Naka full wave na yan, mga kuya. Naka MDL pa, naka loud horn pa. So, tapos inayos ko. Nakita nyo naman kanina yung wiring yan. Ayan, pas pinalitan pa na may pabatok pa kulay black. Ayos. Ha? Tapos yung charging yan. Ayan tingnan natin yung charging yan. 14.4. Idle pa lang yan. Okay. Goods na yan. Nakabukas pa yung mga ilaw niyan. Diba? So, ayan mga kuya, full wave, tapos MDL, loud horn, tapos linis ng wiring. Ayan. Pogi na ng motor ni Master. Sana all. Tapos bago pa gulong Oo. Master. Paalam na tayo. Maraming salamat. Subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, mga kuya. Hit mo na yung subscribe button at ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga video. Kuya Z Motovlog, and peace out.